Magandang gabi sa inyong lahat mga ginigiliw naming tagapakinig. Ibabahagi namin sa inyo itong isang liham na galing kay Bats Rachel Bawit ng Kapisayan, Gataran, Cagayan. Magandang gabi, Kagunglo. Naway lubos akong hindi nakikisalo ng lubusan sa ating bahay. Sana intindihin niyo ako. Sa'yo, Bats Ruel. Isa na namang liham ang aking bibitawan at sana ay pagpalaing maibasa. Na aking pinamagatang ang paglaya kong muli. Sa aking pag-aakala, ang pagbabalik sa Pinas ay aking kalayaan. Ngunit ako'y nagkamali dahil mas lalo ko palang ikinulong ang aking sarili. Hindi sa lugar ako nakakulong, kundi kinulong ko ang sarili ko sa galit, sa sakit, at higit sa lahat, sa pait ng nakaraan. Hindi ako nag-isip ng mabuti. Tanging ang kagustuhan kong kaligayahan ay nauwi sa mapait na karanasan. Pero ngayon ang mapait na karanasan na yon ay naging daan para mapabuti ang aking buhay. Hinayaan ng Diyos na mangyari sa akin lahat para gisingin ako sa mahimbing kong pagtulog. Hinayaan niya akong maranasan ang pait ng buhay para mas malasap ko ang sarap ng mabuhay pagkatapos ng isang unos. Ang saglit na pamamalagi ko sa aking bayan na kinagisnan ay mistulang naging Bartolina ko pala. Lahat ng pangyayari sa buhay ay hindi aksidente, hindi sadya, maaaring kailangang mangyari, sadyang mangyari o pinili nating mangyari, pero hindi tayo dapat mag-alala dahil lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay ay nag-iiwan ng isang magandang aral.
Sa pagbalik ko sa lugar na tinuring kong kulungan, ngayon ito na ang lugar kung saan ako nakamit ang paglaya kong muli. Pinalaya ko ang aking sarili sa galit, sa sama ng loob. Pinalaya ang aking isipan sa pag-aalala ng mga bagay-bagay na hindi magaganda. Sinama ko na din ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa akin, Batsruel. Sa paglaya ko, natutunan ko ang maging positibo sa buhay. Tanging nakikita ko ang kagandahan ng paligid ko at ng mundo. Natuto akong lawakan ang pag-iisip at pangunawa. Binigyan ko ng importansya at panahon ang pamilya at mga malalapit at mga natitirang kaibigan ko. Sa paglaya ko, naramdaman ko ang sarap ng buhay at kung bakit binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng Diyos para pahalagahan ang aking buhay. Sa paglaya ko, nakamit ko ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa puso at isipan. Ang 2014 ng Hunyo, ang taon kung saan umpisan kong baguhin at itama kung anuman yung mali sa nakaraan. Hindi ko man maitama ito sa sitwasyon noon o sa mga taong nakasama ko noon. Ang mahalaga ay maitatama ko ngayon at sa mga darating pang panahon. Sabi nila, mahirap magsimula muli, pero mas mahirap pala kung hindi ka mag-uumpisa muli at mamumuhay ka na lang sa mga bagay na nakasanayan mo, pero mali. Lalong mahirap kung isipin mo lang at hindi mo susubukan. Buhay natin ay parang
Sa buhay, hindi tayo dapat matakot na magsimula muli. Huwag kang matakot na magkamali. Sa pagkakamali mo, malalaman kung ano ang tama. Mahirap man sa una kong paghakbang, pag natutunan ko na at nagpatuloy ako at hindi ako sumuko, magiging madali na lang ang lahat, lalo na kung sinimulan ko ng tama yung paghakbang ko sa pinili kong landas ngayon. Kasama nun ang pagtulong ko sa sarili ko na humakbang para tahakin ang tamang landas. Sa mga taong nakakaranas ng mga hirap at pagsubok sa buhay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Maaaring isang hudyat iyan ng Diyos para baguhin ang buhay natin. Tumayo ka kung ikaw ay nadapa. Bumangon ka kung ikaw ay nalugmok. Magsimula ka muli. Magsimula ka para sa Diyos, dahil yan ang magiging simula para maganda at mabuti mong kinabukasan. Hanggat nabubuhay tayo, laging may isa pang pagkakataon. Pag nabigyan ka ng pagkakataon para maayos ang lahat ng gulo sa buhay mo, dapat huwag mong palampasin yon. Hanggat nabubuhay ka, maraming pwedeng mangyari sa buhay mo. Marami kang matutunan sa bawat pangyayari sa araw-araw. Ang kailangan lang matuto tayong gamitin sa tama kung ano man ang binigay na biyaya ng Diyos, para maunawaan kung ano man yung gusto niyang iparating sa bawat isa sa atin. Gamitin ang tama para makakita kung ano ang nangyayari sa paligid. Ang tainga, marinig ang mga payo ng mga anghel. Kamay para tumulong sa mga nangangailangan. Paa para tumayo muli at magpatuloy sa paglalakbay. At higit sa lahat, ang gamitin ng tama ang puso't isipan. Ang isip ang magsasabi sa puso kung ano ang tama. At ang puso naman ang magsasabi sa isip kung ano ang tunay na nararamdaman. Hanggang dito na lang po, at sana ay nakapagbigay ng konting aral sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, si Rachel Bawit ng Gataran, Cagayan.
this feeling in my heart. How did this come to be? I don't know how you found me, but from the moment I saw you, deep inside my heart I knew, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to have and hold. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. I wanted someone like you, someone that I could hold on to and give my love until the end of time. Oh, but forever was just a word, something I'd only heard about. But now you're always there for me. When you say forever, I believe, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to have and hold. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Maybe all we need is just a little faith. 'Cause baby, I believe that love will find a way. Destiny.